May dalawang uri ng tahimik na anak na babae sa bawat tahanan. Ang mga may katahimikang nangahulugan ng pagsunod at ang mga may katahimikang nangahulugan ng alaala. Karamihan sa mga magulang ay hindi kailanman natututunan ang pagkakaiba. Hindi hanggang sa isang umaga kung kailan may isang folder na madudulas sa ibabaw ng hapakainan sa kusina at ang anak na babae ay tuluyang titinggala. At sa isang sandaling iyon, napagtanto ng ina na ang maling uri ng tahimik na babae ang kanyang napalaki. Ang pangalan ko ay Queen Evangelista. Nak-18 ako noong Abril 15, 2026. At wala pang 9 na oras ang nakalipas. Tinangkang ang aking ina na nakawin ang aking mana habang nakangiti sa harap ng mapandesal at almusal. Ang pinakamasakit na bahagi? Inakala niyang pasasalamatan ko pa siya dahil doon. Ngunit bago ko kayo dalhin sa kusinang iyon, kailangan ko muna kayong ibalik sa 6 na buwan ang nakalipas. Bumalik sa unang babala na ibinigay sa akin ng aking lolo. Bumalik sa sandaling napaktanto ko na ang mga tahimik na tao ay nakakarinak na lahat. Oktubre noon. Sapat na ang lamig para ang nga ilaw sa franda ay nakabukas na bago mahapunan. Ang nga puno sa labas ng aming bahay ay mukhang pagod at manipis. Naklilinas ako ng aking kwarto dahil kalat ang aking ina sa kalat kahit nasa pinakamalit na dumi. Sa pinakataas na istante ng aking lalagyan ng libro ay nakapatong ang kahon na gawa sa nara ni Lolo Harold. Ibinigay niya ito sa akin sa aking ika-17 na kaarawan, ang huling regalong personal niyang inyabot sa akin. Hindi ko ito nabuksan ng ilang buwan. Ang kahoy ay amoy nara pa rin at lumang papel nang iangat ko ang takip. Sa loop ay may isang tuyong dahon ng banaba, isang lumang larawan ni na lolo at lola na nakangiti sa tabi ng kanilang taniman ng gulay, at isang nakasarang puting sobre, mabigat, importante. Sa harap, gamit ang maingat na sulat kamay ni lolo, ay ang nga salitang, "Buksan lamang kung may pakiramdam kang may hindi tama sa iyong ina bago ang iyong ika-18 na kaarawan. Tawagan agad si Ate, David Kalma." Tinitigan ko ito ng napakatagal hanggang sa sumakit ang aking mga mata. Higit 1 taon nang patay si lolo. At sa paanong paraan? Alam na niya. Sa ibaba, narinig ko ang paggalaw ng mga papel sa hapakainan sa kusina. Mabagal na pausa ng mga papel. Mahihinang boses. Mababa ang boses ng aking ina. Ang boses ni Mark ay mas mababa pa. Hindi ko marinig ang masalita. Ngunit may kung ano sa aking dibdib na sumikip pa rin. Ibinalik ko ang sobrasalop ng kahon at isinara ang takip ng maingat. Pagkatapos ay bumaba ako na parang walang nangyari. Iyon ang unang pagkakamali ng aking ina. Inakala niyang ang katahimikan ay nangangahulugan ng pagkabulag. Hindi. Ang katahimikan ay nangangahulugang nag-ipon ako ng ebidensya. Namatay ang aking ama noong ako ay 10 taong gulang pa lamang. Gregory Evangelista. Nagmamaneho siya ang isang pilak na Ford Ranger. Isang maulap na umaga noong Nobyembre 2018. Isang truck ang lumampas sa linya sa Maharlika Highway. Isang pulis ang dumating sa aming pintuan, hawa ang kanyang sombrero sa kanyang dibdib. Sumigaw ang aking ina ng isang beses. Pagkatapos ay naging praktikal siya. 1 linggo pagkatapos, tumitingin na siyang disenyo para sa pagpapagawa ng kusina online. Pagkaraan ng 2 taon, pinasalan niya si Mark Illustre, isang kontraktor. Malakas ang truck, malakas ang tawa, malakas ang maopinyon. Isinama rin niya ang kanyang anak na si Skyler sa aming bahay. Si Skyler ay mas batang na 2 taon sa akin at sapat na ang daldal para sa aming dalawa. Natutunan ko ng mabilis kung paano gumagana ang aming bahay. Ang pag-iyak ay nakakairita sa aking ina. Kung nagiging emosyonal ako,
Tinatawag niya akong maramdamin o madrama. Kung tumatawa ako nang masyadong malakas, tinatawag niya akong nagpapapansin. Kung natutuwa ako sa anumang bagay, gumagawa siya ng paraan para patuyuin ito. Kaya, noong ako ay 12 taong gulang na, hinto na ako sa pagpapakita ng emosyon sa harap niya. Hindi dahil sa hindi ko sila nararamdaman. Dahil ang madamdamin ay naging masandata sa aming bahay. Si Lola Margaret ang unang nakapansin. Upo siya sa tabi ko, sa tumba-tumba sa franda at sasabihin ng malambot, "Hindi mo kailangang magpakatapang palagi dito." Napansin din ito ni Lolo Harold. Hindi niya ako kailanman pinilit. Hindi ako kailanman kinornar. Hindi kailanman humingi ng ngiti. Gumawa lang siya ng espasyo. Mga taniman ng kamatis, mga libro, tahimik na almusal, ligtas na katahimikan. Inakalang ang aking ina na ako ay masunurin. Ang totoo, ako ay mapagmasit. At ang mga mapagmasit na tao ay natatandaan ang lahat. Ang hapunan sa aming bahay ay palaging sumusunod sa parehong gawain. 6:30 p.m. Si Mark ay dadaan sa pintong garahe. Sapatos sa labahan. Ang masusi ay ibabagsak sa counter. Mga reklamo tungkol sa trabaho. Ang aking ina ay magbubuhos ang alak bago pa man siya magtanong. Si Skyler ay magdadaldal ng walang tigil. Isang linggo noong Marso, inanunsyo ni Skyler na natanggap siya sa upadiliman. Halos sumigaw si Mark sa lembing at pagmamalaki. "Iyan ang anak ko." Hinawakan ng aking ina ang pulso ni Skyler ng dahan-dahan. "Gagawan natin ng paraan ang matrikula. Huwag kang mag-alala." Ipinagpatuloy ko ang tahimik na paggiwa sa aking manok. Pagkatapos ay sinabi ko, "Natanggap ako sa DLSU kahapon." Ang buong lamesa ay natahimik. Hindi nagulat. Walang pakialam lang. Ngumiti ang aking ina ng formal. "Maganda iyan, anak." Nakibit balikat si Mark. "Ang kolehiyo ay negosyo lang naman." Pagkatapos ay idinagda ng aking ina. Ang pangungusap na nagsisimula ko nang marinig ng madalas. "Pag-usapan natin ang iyong kinabukasan kapag malapit na ang iyong kaarawan." Malapit na ang iyong kaarawan. Palaging ang pariralang iyon. Kailanman ay walang selebrasyon, walang handaan. Palaging pag-usapan. Parang isang pagpupulong. Parang nga papeles. Itinaas ni Mark ang kanyang baso nga, alak at bumulong. Ang prangang pamilya ay nananatili sa pamilya. Binalingan siyang aking ina ang isang nagbabalang tingin agad-agad. "Huli na." Napansin ko. Palagi kong napapansin. Namatay si Lola Margaret nung ako ay 14 na taong gulang. Kanser sa suso. Sa ikalawang pagkakataon na nilabanan niya ito, natalo siya. Hinawakan niya ang aking kamay sa kama sa ospital at bumulong. "Mabuting bata ka, Queen. Huwag mong hahayaang baguhin ngang kahit sino ang kwentong iyan." Hindi ako umiyak hanggang sa makarating sa parking lot. Naupo si Lolo sa tabi ko sa katahimikan habang ako ay nanginginig sa upuan ngang pasahero. Hindi niya ako kailanman sinabihan na magpalamig ang ulo. Hindi niya sinabing ako ay madrama. Hinayaan lang niya akong magluksa. Pagkatapos mamatay ni Lola, naging mas tahimik si Lolo. Hindi mas malamig, mas malambot lang. Parang isang tao na dahan-dahang nagpapalabong ilaw ng lampara. Ang tag-araw nung ako ay nag-16. Nanatili ako sa kanyang 2 buwan. Nagluto ako ang almusal. Nagbasang malibro sa tabing kanyang upuan. Nagdilig nga kamatis. Halos hindi kami nag-uusap minsan. Ngunit iyon ang pinakaligtas na pakiramdam na naranasan ko. Pagkatapos, isang umaga ang Setyembre, namatay din si Lolo. Atake sa puso. 78 taong gulang. Sa libing, umiyak ang aking ina ng perpekto. Kontroladong maluha. Kontroladong boses, kontroladong pagbabangang malikat. Tiningnan ni Mark ang kanyang telpono sa huling hilera. Pakaraan ng 2 linggo,
binasa ang huling habilin o testamento. Iyon ang araw na nagbago ang lahat. Nag-iwan si Lolo sa akin ng isang trust fund. Umabot sa humigit kumulang 530,000, 35 milyong piso, mas stock, cash, makita sa pagbebenta ng lupa, sapat na pera upang ganap na baguhin ang buhay ng isang tao. Ang trust fund ay ganap na ililipat sa akin sa aking ika-18 na kaarawan, si Ate. David Calma, ang abogadong namamahala. Ang sulat kamay na tala ni Lolo sa lupngang dokumento ay naglalaman lamang ng 6 na salita, iyong desisyon, iyong buhay. Nakmamahal, Lolo. Tinitigan ng aking ina ang talang iyon ng napakatagal. Hindi emosyonal. Nakajalgulate. Parang may nilulutas na siyang problema sa kanyang ulo. Doon nagsimula ang pagpaplano. 6 na buwan bago ang aking kaarawan. Isang lalaking naka-Amerikana ang nagsimulang bumisita sa aming bahay tuwing Miyerkules ng hapon. Parehong kotse na Lexus. Parehong leather na briefcase. Parehong mainggat na anyiti. Binabagong aking ina ang kanyang pakakakilanlan bawat linggo. Financial advisor, kaibigan ni Mark. Ang kwento ay hindi kailanman nananatiling pareho. Isang maulan na hapon no Enero, umuwi ako ng maaga mula sa silid-aklatan. Humakbang ako sa may pinto at narinig ang mga boses sa kusina. Sinabi ng aking ina, kapag pumirma na siya, ang natitira ay automatiko na. Nagtanong si Mark, at kung mag-atubili siya. Natawa ng malambot ang aking ina. Hindi niya gagawin iyon. Palaging nakikinig si Queen. Natigilan akong nakatayo habang ang basang dumi ay natutuyo sa aking sapatos. Pagkatapos ay binuksan ko ang pinto ng malakas sa sadyang paraan. Ma? Nandito na ako. Mabilis na hinalo ang makapapilis. Nang pumasok ako, walang laman ang lamesa. Ngumiti ang aking ina ng napakaliwanag, maulan na araw. Gusto mo? Ng sokolate? Sa counter. Sumisilip mula sa ilalim ng kanyang bag. Nakita ko ang mga embossed na letra. Briggs and Associates. Family Wealth Planning. Pumasok si Skyler sa likod ko at kaswal na nagtanong, tungkol ba iyan sa pera ni Queen? Sumagot agad si Mark ng pagalit. Umakyat ka sa itaas. Naglaho si Skyler. Iniabot sa aking ina ang sokolate na may nangingining namang kamay. Napakabuting bata mo talaga, Queenie. Iyon ang eksaktong sandali na huminto ako sa pagiging nalilito. Hindi ko pa alam ang bawat detale, ngunit sapat na ang aking nalalaman. Bayernes ang hapon, sa wakas ay binuksan ko ang sobre ni Lolo. Naglakad ako papunta sa Quezon Memorial Circle ng mag-isa. Malamig na hangin. Walang laman, namga swings, kulay abong langit. Ang sulat sa loob ay isang pahinaang haba. Pinut. Kung binabasa mo ito, may mali nang nangyayari sa iyong ina. Umaasa ako na nakakamali ako. Si David Calma ang humawak ng aking mausapin sa loob ng 30 taong. Alam niya ang lahat. May karapatan kang protektahan ang iyong sarili. May karapatan kang pumili. Nakmamahal, Lolo. Sa ibaba ay may isang numerong telepono. Nanginginig ang aking kamay habang tinatawagan ko ito. Isang receptionist ang sumagot muna. Pagkatapos ay isang mahinahong, matandang lalaki ang sumagot sa linya. Queen, sabi niya ng malambot. Inaasahan ko na ang tawag mo. Walang sinuman ang nagsabi sa akin ng ganun nun. Hindi ganun, hindi nang may pagtitiwala. Hiniling niya sa akin na pumunta sa kanyang opisina sa Makati sa susunod na linggo. Sabihin mo sa iyong ina na tungkol ito sa tulong sa kolehiyo, sabi niya. At Queen? Oh? Huwag mong babaguhin ang iyong kilos sa bahay. Hindi ang iyong mukha. Hindi ang iyong gawain. Kahit isang salita. Sumang-ayon ako. Ang opisina ni Ate, David Calma, ay matatakpuan sa itaas ng isang gusaling luma sa Makati. Maimga. Libro kahit saan. Green Banker Slam. Mga salansan ng ma-file. Isang nalalantang halaman malapit sa bintana.
Nagsalita siya ng mabagal at malinaw. Parang iginagalang niya ako ng sapat upang sabihin sa akin ang katotohanan. Ipinaliwanag niya ang lahat. Mga trust fund, mga benepisyaryo, guardianship, legal na kontrol. Pagkatapos ay tiningnan niya ako ng maingat at sinabi, ang iyong ina ay nakikipagtulungan sa isang abogado na nangangalang Lance Briggs. Binuksan niya ang isang folder at inilabas ito patungo sa akin. Everett Family Financial Unification Agreement. Ang pangalan ko ang nakasulat sa itaas na bahagi ng pahina. Nagbasa ako sa katahimikan. Ang aking tiyan ay naging mas malamig sa bawat linya. Ang dokumento ay gagawin ko trustee ang aking ina. Magbibigay ito sa kanyang kontrol sa pananalapi sa aking mana. Bahaging aking trust fund ay ililipat sa isang kumpanya na tinatawag na Hollis Everett Holdings LLC. Ang linyang ang pirma ay may patsang 2 buwan bago ang aking ika-18 na kaarawan. Habang ako ay legal pa ring menor de edad. Tumingala ako ng mabagal. Gusto nilang pirmahan ko ito bago ang aking kaarawan. Tumango si Chalma ng isang beses. Oh, namanhit ang aking makamay. 4 na buwan. 4 na buwan ng nakangiting almusal, mga hapunan ng pamilya, pagpaplano ng kaarawan, habang tahimik silang nagtatayo ng isang legal na hawla sa paligid ko. Binaling ko ang aking tinik, kukunin nila ito. Hindi pinalambot ni Chalma ang katotohanan. Oh, ang katapatan ay halos mas masakit pa kaysa sa pagtataksil. Pagkatapos ay nanalik siya ng bahagya pasulong. Ngunit ang iyong lolo ay nahanda para sa posibilidad na ito. Ang pangungusap na iyon ay nagbago ngang isang bagay sa loob ko. Sa kauna-unahang pagkakataon, huminto ako sa pakiramdam na walang magagawa. Ipinaliwanag ni Kalma ang aking mga opsyon. Maari kaming lumikha ng isang ganap na bagong trust fund. Irrevocable, hindi mababago. Protektado. Hindi matitinag. Isang corporate trustee. Walang access para sa aking ina. Walang access para kay Mark. Walang access para sa kahit sino maliban sa akin. Kapag napirmahan na ito, sabi niya, kahit ang emosyonal na pressure, ay hindi ito mababawi. Naisip ko ang aking ina na umiyak. Tungkol sa guilt o kasalanan. Tungkol sa manipulasyon, tungkol sa lahat ng paraan na alam niya upang iparamdam sa akin na ako ay madamot, pagkatapos ay tinitigan ko siya sa mata. Gawin natin ito. Itinatak namin ang trust fund ng paunti-unti sa sumunod na 2 buwan. Ipinaliwanag niya ang bawat salita, bawat sugnay, bawat proteksyon. Pinangalanan ko itong The Margaret Trust sunod sa aking lola. Ngumiti si Kalma nang sabihin ko ang pangalan. Isinulat niya ito ng maingat. Permanenteng hindi kasama ang aking ina, si Mark at si Skyler mula sa anumang legal na kontrol. Ang trust fund ay sasagot sa pag-aral, pabahay, pangangalagang medikal, mga emerhensya. Wala nang iba pa. Walang pautang sa pamilya. Walang pansamantalang tulong. Walang emosyonal na pang-abuso na nakabalat kayo bilang sakripisyo. Isang hapon, tumawag sa akin ang aking tita Beth nang hindi inaasahan. Ang nakababatang kapatid nga, aking ama, matalas ang boses, matalas ang isip, sinabi niya ng tahimik. Sinubukan ka ring protektahan ng iyong ama. Naupo ako sa likod ng franda habang hawak ang aking telepono. Anong ibig mong sabihin? 6 na buwan bago siya mamatay, gusto niyang gumawa ang trust fund para sa iyo. Nilabanan siyang iyong ina hanggang sa umatras siya. Sumikip ang aking dibdib ng masakit. Magkano ang pera? Mga 3,000 mula sa life insurance. Ipinikit ko ang aking mamata. Sinubukan ngang aking ama. Talagang sinubukan niya. Nagbuntong hininga si Beth ng malambot. Queen, hindi ikaw ang kaunang-unahang tao na dumaan sa manipulasyon ng iyong ina. Ikaw lang ang una na may
Isang lolo na nakplano ng maaga. Pagkatapos netawag na iyon, tuluyan na akong huminto sa pagdududa sa aking sarili. Ang linggo bago ang aking kaarawan, nagluto ang aking ina ang morchon. Ang kanyang ulam para sa mga espesyal na okasyon. Habang naghahapunan, kaswal kong itinanong ano ang pakakaiba ng isang trust fund at ng isang family account. Nagliwanag ang aking ina agad-agad. Oh, anak, ang mga family account ay mas simple. Ang mga trust fund ay malamig. Kinakain ng mga abogado ang lahat ng pera. Idinada ni Mark. Ang perang pamilya ay dapat nasa kamay ng pamilya. Pagkatapos ay hindi niya sinasadyang nabanggit ang pariralang corporate trustee. Isang parirala na kailanman ay hindi ko ginamit sa harap niya. Ngumiti ako ng formal at ipinagpatuloy ang pagkain. Sa loop ko, sumisihaw ang babala. Biglang sinabi ni Skylar, sabi ni Mama ang pera ay dapat makakatulong sa ating lahat pa rin, katahimikan. Makapal na katahimikan. Mabilis na nakabawi ang aking ina. Ang ibig lang niyang sabihin ay ang pamilya ay nagtutulungan. Ngunit huli na, alam ni Skylar, ang sapat upang ibunyak sila nang hindi niya sinasadya. 2 araw bago ang aking karawan, nagplano ang aking ina ng isang malaking hapunan sa Wakwak Golf and Country Club, 15 bisita. Nga kaibigan sa simbahan, nga kapitbahay, nga kasosyo sa negosyo. Habang nagpapagasgas ng panghimagas, tumayo siya hawak ang kanyang baso ng alak. Para sa aking matapang na anak, anunsyo niya ng may pagmamalaki na gagawa ngang napakatalino ng mga desisyon bukas. Napalakpakan ang lahat. Sa kabila ng silid, nakaupo mag-isa kasama ang isang Caesar salad at isang leather na briefcase. Ay isang lalaki na nakilala ko agad mula sa mga paglalarawan ni Kalma. Si Lance Briggs. Ang kanilang abogado. Pinapanood ako. Naghihintay. Ngumiti ako sa buong hapunan pa rin. Ang gabi ng aking kaarawan. Ibinadya ko ang pinto ng aking kwarto. 11:52 PM. Bukas ang laptop. Handa na ang Zoom meeting. Unang sumali si Ate David Kalma. Pagkatapos ay si Priya Desai mula sa Midland Trust Services. Pagkatapos ay ang online notary public. 11:59 PM. Naghintay ang lahat sa katahimikan. Ang kursor ay kumikislap sa kahon ng pirma. 12:00 AM. Ipinirma ko ang aking buwang legal na pangalan. Queen Maria Evangelista. Isang maingat na letra sa bawat pagkakataon. Noong 12:04 May ngumiti si Priya. Ang paglipat ay kumpleto na. Ang Margaret Trust ay ganap ng napondohan at irrevocable 535,124,500. Protektado magpakailanman. Tumingin si Chalma ng direkta sa kamera. Maligayang kaarawan, Queen. Ipagmamalaki kang ang iyong lolo. Pagkatapos matapos ang tawag, naupo ako sa katahimikan ng napakatagal. Pagkatapos, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, natulog ako ng mapayapa. Masyadong mabilis dumating ang umaga. 7:45 Amoy pandesal at sinangag ang kusina. Ang aking ina ay nakasuot ang kanyang kulay rosas na robe at may maliwanag na ngiti para sa aking kaarawan. Nakaupo si Mark sa lamesa. Nakscroll si Skylar sa kanyang telepono. At nandun ito, ang Manila folder. Naghihintay sa tabi ng aking pinggan. Naupo ako ng mahinahon. Ang makandila ay kumikislap sa ibabaw ng mga pagkain. Niyakap ako ng aking ina ng masyadong mahigpit. Maligayang kaarawan, anak. Pinasalamatan ko siya. Kumain akong 2 subo. Pagkatapos, ay pinagdaop niya ang kanyang nga kamay ng dahan-dahan. Anak, ngayon na 18 ka na.
Dapat neting pag-usapan ang tungkol sa pera ni Lolo. Nadulas ang folder patungo sa akin sa ibabawong lamesa. Makinis. Praktisado. Rehearse niya ang sandaling ito. Binuksan ko ito ng maingat. Everett Family Financial Unification Agreement. Eksaktong parehong mga dokumento na ipinakita sa akin ni Kalma. Co-trusteeship. Power of attorney. Paglipat ng asset. Kasama ang matrikula ni Skylar. Ang bawat pahina ay amoy pagtataksil. Ngumiti ang aking ina nang may pasensya habang nagbabasa ako. Nung una, mukha siyang kumpiyansa. Pagkatapos ay nayayamot. Pagkatapos ay kinakabahan. 5 minuto ang lumipas. Sa wakas ay sumabat si Mark. Hindi mo kailangang basahin ang bawat linya. Tumingala ako ng mahinahon. Gusto kong naiintindihan ko ang aking pinapirmahan. Umurong siya sa kanyang upuan. Nilipat ko ang isa pang pahina ng mabagal. Ma, tanong ko ng malambot, ano ba talaga ang Hollis Everett Holdings LLC? Ang kanyang ngiti ay nanginig. Oh, pampamilyang kumpanya lang naman. Manggabagay ukol sa buwis. Kailan ito ginawa? Hindi ko na natatandaan. Mabilis na sumabat si Mark. Queen, tama na. Pirmahan mo na lang iyan. Tinitigan ko siya ng maingat. Sinabi mo ang tungkol sa iyong tao kanina. Ang iyong abogado. Sumikip ang kanyang panga. Mabilis na sumali ang aking ina. Ana, para sa proteksyon mo ang lahat ng ito, ipinagpatuloy ko ang pagbabasa. Bersyon 4. Ginawa 4 na buwan ang nakalipas. 4 na bersyon, 4 na buwan ng pagpaplano. Isinara ko ang folder ng maingat. Ma, sabi ko ng tahimik, ang dokumentong ito ay sinulat habang ako ay menor de edad pa. Naghahanda kami para sa iyong kinabukasan. Sagot niya, nang napakabilis. Itinagilih ko ang aking ulo ng bahagya, gamit ang autoridad bilang magulang upang kontrolin ang aking mana. Nagbago ang kanyang mukha. Maliit na takot. Maliit na lamat. Sumandal si Mark ng malakas pasulong. Pirmahan mo ang maapel. Queen. Nanatili akong kalmado. Gaano mo nakatagal kilala si Lance Briggs? Sumabo ang katahimikan sa buong kusina. Bumulong ang aking ina. Kailanman ay hindi namin binanggit ang pangalan niya. Alam ko. Sagot ko. Iyan ang ipinag-aalala ko. Mukhang takot na si Skylar ngayon. Sinubukan muling ang aking inagamit ang kanyang malambot na nasaktang boses. Queenie, anak, hindi mo naiintindihan kung gaano kadelikado ang prasa edad mo. Tumango ako ng mabagal. Tama ka. Sa loop ngang 1 segundo, dumaan ang ginhawa sa kanyang mukha. Pagkatapos ay idinakdak ko. Kaya nga kumuha na ako ngang sarili kong abogado. Ang lahat ay huminto. Ganap na huminto. Tinitigan akong aking ina. Kalahating tumayo si Mark mula sa kanyang upuan. Ano? Nag-vibrate ang aking telepono sa ibabaw ng lamesa. Silang tatlo ay tumingin sa ibaba. Ati, David Kalma, 9:03 AM. Eksaktong sa oras. Nawalan ng kulay ang aking ina agad-agad. Huwag mong sasagutin iyan. Utos ni Mark. Sinagot ko ang telepono ng mahinahon. Sa palagay ko ay sasagutin ko ito. Queen, sandali. Bulong aking ina. Inilagay ko ito sa speaker. Magandang umaga, ate. Chalma. Ang kanyang mahinahong boses ay napuno ang kusina. Maligayang kaarawan, Queen. Umaasa ako na hindi ko naabala ang inyong almusal. Hindi po, sabi ko ng malambot. Nag-usap po kami tungkol sa pera. Tamang-tama ang oras. Kung ganun, mukhang pisikal na may sakit ang aking ina. Nagpatuloy si Chalma ng mahinahon. Tumatawag ako upang kumpirmahin na ang paglipat ng Margaret Trust ay matagumpay na natapos noong 12:04 AM. Ngayong araw.
Katahimikan. Mabigat na katahimikan. Ang trust fund ay ganap ng napondoan at irrevocable. Nabitawan enehe aking ina ang kanyang tinidor. Ikinuyom ni Mark ang parehong kamao. Bumulong si Skyler. Anong trust fund? Sumagot. Si Kalma ng malambot. Isang protektadong trust fund na itinatag para lamang sa kapakinabangan ni Quinn. Sumabok si Mark. Ano bang pinagsasabi mo diyan? Nananatiling perpektong kalmado si Chalma. Ipapayo ko ang maingat na pananalita, ge ilustre. Halos hinangaan ko kung gaano kabilis naupo muli si Mark. Pagkatapos ay nagpatuloy si Kalma. Simula hating gabi, ang mana ay hindi na maaring legal na ilipat, muling i-assign o kontrolin ng anumang labas na partido. Tiningnan ako ng aking ina na tila hindi pa niya ako nakikita nun. Hindi tahimik, hindi masunurin, mapanganib. Pagkatapos ay binanggit ni Kalma ang dokumento ni Briggs, ang whistleblower, ang reklamo, ang disciplinary board, ang bawat solong bagay. Paunti-unti, bumulong sa wakas ang aking ina. Pakiusap. Huminto ka na. Ngunit, hindi siya huminto. Ipinaliwanag niya ng eksakto kung bakit ang mga dokumento ay hindi etikal. Kung bakit tinarget ang isang menor de edad. Kung bakit nilabak ang tungkuling pampinansyal o fiduciary duty. Kung bakit si Briggs ay kasalukuyan ng sumasailalim sa investigasyon. Ang bawat pangungusap ay nag-alis ng isa pang layer ng kontrol mula sa mukha ng aking ina. Pagkatapos ay tinanong ako ni Kalma ng tahimik. Quinn, maari mo bang kumpirmahin ang dokumentong nasa harap mo? Tiningnan ko ang folder. 12 bahina. Everett Family Financial Unification Agreement. Briggs and Associates. Opo, sabi ko na malambot. Iyan nga po ang dokumento. Tinakpan ni Skyler ang kanyang bibi. Bumulong si Mark, isa itong bitag. Sumagot agad si Chalma. Hindi, ge ilustre. Ang isang bitag ay nangangailangan ng panlilinlang. Binasa lang ni Quinn kung ano ang inilagay sa harap niya. Ang linyang iyon ay tumama sa silid na parang nabasak na salamin. Tiningnan ko ang aking ina. Alam mo ba kung ano ang nasa mga papel na ito? Napuno nga luha ang kanyang mga mata agad-agad. Quinn, oo hindi ma. Bumigay siya. Oh. Gumawa si Skyler ng isang maliit na tunog ng pagsisisi o pakabulo. Isinalpa ni Mark ang kanyang kamay sa lamesa. Ginawa mo ang lahat ng ito sa likod namin? Tiningnan ko siya ng direkta. Hindi, Mark. Inayos ko ang aking negosyo ng legal nung 12. 01 AM. Plinano ninyo ang inyo sa likod ko sa loob ng 4 na buwan. Habang ako ay 17 pa lamang. Naging madilim na pula ang kanyang mukha. Kami ang nagpalaki sa iyo. Sumagot ako ng tahimik. Lumipat ka rito noong ako ay kaksitoista na. Ang katahimikang iyon ay mas masakit pa kaysa sa pagsigaw. Pagkatapos ay binuksan ko ang pahinasiyam at binasa ng malakas ang linya tungkol sa suporta sa matrikula para kay Skyler. Walang nagtanggi. Walang nagtanggol din dito. Isinara ko sa wakas ang folder. Itatabi ko ito. Umiyak na ng malakas ang aking ina ngayon. Tunay na maluha. Ngunit pamilyar na maluha. Maluhang sandata. Matapos ang lahat ng isinakripisyo ko para sa iyo, sumabat ako ng malambot. Sa palagay ko kailangan natin ng profesional bago natin pag-usapan ang salitang sakripisyo. Ang pangungusap na iyon ay tumama ng mas matindi kaysa sa anumang paksiga. Pagkatapos ay nagsalita muli si Chalma. Quinn, ang iyong tita Beth ay naghihintay sa dulo ng daanan. Tumayo ako ng mabagal, kinuha ang aking telepono. Kinuha ang folder, isinuot ang aking diaket. Sa may pintuan, huminto ako at tiningnan si Skyler. 16 ka pa lang. Hindi ikaw ang gumawa nito. Mukha siyang maiya na rin. Ay text mo ako sa 1 taon. Tumango siya ng tahimik.
Pagkatapos ay lumakad, ako palabas. Ang hangin sa umaga ay sariwa. Tapat, naghihintay si Tita Beth sa kanyang lumang Honda na umaandar ang makina. Inakala ko na ang pag-alis ay magtatapos sa lahat. Hindi, nagsimula pa lamang ang digmaan. Ang apartment ni Beth sa Maynila ay walang pagkakahawig sa aming bahay, mainit na kumot. Magabalahibo ang pusa, makabaso ng tsa, makulong estante na libro, tunay na tawa. Walang pagpapanggap. Tiningnan ko ang aking telepono ng isang beses matapos akong maligo. 47 na missed calls. 12 ng ma-text. Ang ina mo ay wasak na wasak. Tumawa ka sa bahay agad. Binabasak mo ang puso niya. Gusto kang makausap ni Pastor. Tumingin si Beth sa aking balikat at nagsabi ng isang salita. I block mo. Tinitigan ko siya. Silang lahat? Silang lahat. Kaya, ginawa ko. Pagkatapos ay natulog ako ngang 10 sunod-sunod na oras. Samantala, pabalik sa bayan namin, nagsimulang mawalan ng kontrol ang aking ina sa kwento. Sa simbahan, umiyak siya sa publiko. Tinawag akong nalilito. Sinabing iniwan ko ang pamilya. Ngunit ang mga tao ay nagsimula ng pagdugtong-dungtungin ang mga tuldok. Masyadong maraming kakaibang komento. Masyadong maraming pampublikong pahiwatig tungkol sa pera. Masyadong maraming saksi mula sa hapunan sa country club. Masyadong maraming tao ang nakakalala kay Mark na nagsasabing malaking aro. Ang bayan ay tahimik na humarap laban sa kanila. Hindi malakas. Tahimik. At ang tahimik na paghatol sa isang maliit na komunidad ay nagtatagal magpakailanman. Si Skyler, ang pinakanahirapan sa pakikipagkapwa-tao. Ang mga kabataan ay nagbubulungan. Ang mamagulang ay nagbubulungan ng mas malakas. Ngunit karamihan sa mga tao ay naniwalang hindi niya alam ang buong plano. At sa totoo lang, naniwala rin ako doon. Pagkatapos, ang pananalapi ni Mark ay gumuho, mabilis. Ang pera semana ay malinaw na bahagi ng kanyang maplano sa hinaharap. Kung wala ito, ang lahat ay nakalalamat. Mapautang, mga bayad sa truck, mga utang sa kagamitan. Sa loob ng ilang linggo, ang kanyang truck ay naramata. Ang kanyang negosyo ay nagsimulang masira. Agad na naghain ang aking inangang mga papeles para sa hiwalayan sa pananalapi. Biglang ang dakilang koponan ng pamilya ay naging bawat tao para sa kanilang sarili. Nakakatuwa kung gaano kabilis baguhin ng kasakiman ang pagmamahal upang maging mapapeles. Ang matrikula sa UP ay naglaho rin. Nawalan si Skyler ng kanyang slot dahil hindi nakabayad sa tamang oras. Umiyak siya sa admissions. Kalaunan, pinili niya ang isang mas murang universidad sa probinsya na mas malapit. Mas mura, mas ligtas. Noong Mayo, lumipat si Mark ng tuluyan. Isang inuupahang kwarto sa itaas ng isang garahe. Napanatili ng aking ina ang bahay sa teknikal na paraan. Ngunit napanatili ng bangko ang karamihan nito sa katotohanan. Kailanman ay hindi ko ipinagdiwang ang alinman sa mga ito. Ang bahaging iyon ay mahalaga. Hindi ko sinira ang kanilang buhay. Tumanggi lang akong maging solusyon sa kanilang nga problema. Samantala, ang disciplinary board ay nag-imbestiga kay Lance Briggs. Nagsalita ang whistleblower. Iba pang mga pamilya ang lumapit. Lumabas ang mga pattern. Mga nawawalang trust fund para sa pag-aral. Mga pampamilyang LLC scheme. Mga minalatratong matatandang kliyente. Pakaraan ng 8 linggo, nawalan si Briggs ng kanyang lisensya sa pagkaabogado sa loob ka matigataon. Inilibing ng lokal na pahayagan ang artikulo sa 3 pahina. Ngunit sa mga bayan na tulad nga sa amin, ang nga kwento sa pahina 3 ay naglalakbay ng mas malayo kaysa sa mga headline sa harapang pahina. Ipinadala ni Chalma sa akin ang artikulo sa email na walang nakalakip na mensahe. Sumagot ako. Salamat po. Pagkaraan ngang 3 minuto ay sumagot siya. Ang katarungan ay hindi maingay. Itinabi ko ang email na,
Iyon makpakailanman dahil tama siya. Ang tunay na katarungan ay bihirang sumigaw. Nagpapatuloy lang ito sa mabagal na paglakat patungo sa liwanag ng araw hanggang sa wala ng sinuman ang hindi makakakita rito. Nung huling bahaging Mayo, nektek sa akin si Skylar. Hindi ko alam na gusto niya ang lahat ng ito. Akala ko para lang sa tuition ko. Sumpaman, tinitigan ko ang mensahe ng napakatagal. Pagkatapos ay pakaraan ng 3 araw, ay sumagot ako. Alam ko, nandun ka sa kusina, wala ka sa likod ng papeles. Lumitaw ang 3 tuldok. Pagkatapos siya ay paumanhin. Sumagot ako, alam ko. Pagkatapos, ay makapit tayo sa 1 taon ka pa, 18 ka na at malayo na sa bahay. Seryoso ako. Dumating ang kanyang sagot agad-agad. Sige, Queenie, halos mayak ako roon. Hindi niya ako tinawag. Na Queenie simula nang mamatay. Si Lolo, dumating ang Agosto. Araw ng paglipat sa DLSU. Tinulungan ako ni Beth na iimpake ang lahat sa kanyang sifik. Ang lampara ni Lolo, ang aking malibro, ang kahon ng Nara, ang sulat, lahat na ito ay sumama sa akin. Niyakap akong aking roommate na si Maya. Salop ngang 60 segundo ngang aming pakikita. Malakas ang tawa, maliwanag ang enerhiya. Walang emosyonal, napatibong na nakatago sa ilalim nga pag-usap. Noong unang gabi sa dorm, kaswal niyang inihayag, hindi ko rin masyadong kausap ang nanay ko. At sa paanong paraan. Ang marinig ang isa pang batang babae na nagsabi niyon, nang kaswal ay nakpagaling sa isang maliit na bahagi sa loop ko. Binago akong kolehiyo ng mabagal. Hindi marahas, tahimik. Natutunan ko na ang katahimikan ay maaring maging mapayapa sa halip na mapanganib. Natutunan ko na walang nagpaparusa sa akin sa pagtawa ng masyadong malakas. Walang umiirap. Kung natutuwa ako, walang gumagamit ng emosyon bilang sandata. Nektext ang aking ina ng 2 beses sa unang semestre. Ligtas ka ba? Pagkatapos ay kalaunan. Nami-miss kita. Hindi ko sinahot ang alanmansam kamensa. Hindi dahil sa galit ako sa kanya. Dahil sa wakas ay naintindihan ko ang isang mahalagang bagay. Ang excess o pag-abot sa akin ay hindi na automatiko ngayon. Ang pagkaunawang iyon ay mas malaki kaysa sa pera. Tuwing linggo, tumatawag si Beth. Isang gabi, nagtanong. Siya nang malambot, kumusta ang puso mo? Tumingin ako sa paligid ng aking dorm room habang ang ulan ay humahaplos sa bintana. Kumakanta si Maya sa banyo malapit dito. Walang tensyon. Walang takot. Walang naghihintay ng kritisismo. Sumagot ako ng tapat, tahimik po, mabuting tahimik o masamang tahimik? Ngumiti ako, mabuting tahimik. Natahimik si Beth ng isang sandali. Pagkatapos ay sinabi niya ng dahan-dahan, iyan ang kapayapaan, peinut. Kapayapaan? Naupo ako kasama ang salitang iyon ng napakatagal. Sa buong kabataan ko, ang katahimikan ay nangangahulugan ng kaligtasan para mabuhay, survival. Ngayon ang katahimikan ay nangangahulugan ng tunay na kaligtasan, safety. Ang pagkakaibang iyon ang nagbago sa lahat. Eksaktong 1 taon pagkatapos pirmahan, ang nga papeles ngang trust fund, naupo ako mag-isa sa silid aklatan. Ang huling ulan gabi ay dumaan sa labas ngang nga bintana. Sinuri ko ang trust statement online. Ang account ay lumago. Bayad ang tuition. Bayad ang pabahay. Bayad ang malibro. Seguridad. Kalayaan. Sa ibabangang pahina ay ang mapangalan ng aking malolot lola, Harold at Margaret Evangelista, originators of Corpus. Hinawakan ko ang screen ng magaan gamit ang aking madaliri. Pagkatapos ay isinara ko ang laptop. Sa labas, ang gabi ay tahimik. Sa ilalim ng nga ilawng campus, neck-vibrate ang aking telepono. Isang text mula kay Skylar. Isang larawan ng kanyang dorm room. Kape sa Mayo? Ngumiti ako ng malambot.
pagkatapos ay nagtype ako, o ako ang magmamaneho. Isinilit ko ang aking telepono sa aking bulsa at lumakat palabas sa malamig na hangin ng gabi. Sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay, ang hinaharap ay naging akin. Hindi sa aking ina, hindi kay Mark. Akin. Tama si Lolo sa buong panahon. Iyong desisyon. Iyong buhay. At sa wakas, naintindihan ko ng eksakto kung ano ang ibig niyang sabihin. Kung ang kwentong ito ay nakaantik sa inyo, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa higit pang matotoong kwento ang buhay na katulad nito. At sabihin sa akin sa mga komento, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon ko?